Nakatanggap ng imbitasyon si Azalea para sa isang kasal. Inakala niyang simpleng kasalan lang ito, kaya naman lakas loob siyang pumunta dahil ayaw niyang may sumama ang loob sa kanya. Ngunit kakaiba kasi ang invitation, kaya naman kahit paano, nagdadalawang isip talaga siya, lalo't hindi naman niya nakilala pa ang ikakasal. Ginawa na lang niyang positibo ito dahil baka ito ang way ng ikakasal, maging mysterious. Lingid sa kaalaman ni Azalea na siya pala ang ikakasal at ang kanyang groom ay si Indigo Montifalco, isang nakakatakot na businessman at binansagang anak ng demonyo. Hindi niya kilala si Indigo pero kilala siya nito. Isang beses lamang silang nagkita pero nakuha na talaga niya ang atensyon nito na nauwi sa labis na pagkagusto nito sa dalaga. At nang kailangan na niyang magpakasal dahil 30 na siya, ay si Azalea lang ang babaeng pumasok sa kanyang isipan. Dahil hindi man siya nito kilala at hindi rin siya nito gusto, ay mapipilitang gumamit ng puwersa si Indigo para lang makuha ang matamis na oo ni Azalea. Azalea, may dumating na delivery kanina habang tulog ka pa. Napakunot ang noo niya sa sinabi ng kanyang pinsan. Item ba? Takang tanong pa niya. Hindi, papel lang. Ikaw na lang tumingin. Mahuli na ako sa trabaho eh. Wika pa nito bago lumabas na. Siya naman ay kagigising lang, kaya sa kusina siya dumiretso. Day off niya ngayon, kaya hindi niya kailangang mataranta, gaya na lang ng kanyang pinsan. Isa siyang manager sa isang kilalang restaurant. Nakatanggap lang siya ng offer sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya ngayon. Sa mall siya unang nagtrabaho, pero bigla na lang kasi siyang tinanggal doon, tapos nakatanggap siya ng email sa kilalang restaurant kung nais daw niyang magtrabaho para sa restaurant. Dahil alam niyang kilala ito at maganda ang pasahod, talaga namang kinagat niya ang offer. Weird man kasi parang nakakapagtaka na sila pa ang nag-offer, pero hindi na pinansin ni Azalea ang mga tanong sa isipan. Isang buwan na siya at maayos naman, may mga benefits din. Matapos ang muni-muni, tiningnan na niya ang delivery para sa kanya. Nakita niya ito na nakapatong sa dining table nila. Binasa niya ito at napagtanto niyang isa itong wedding invitation. Napakunot ang noo niya dahil wala man lang nakalagay na pangalan. Basta nakalagay ang name niya at sinasabing iniimbitahan siya. Inisip ni Azalea kung may kaibigan o katrabaho ba siyang ikakasal. Pero kasi wala eh. Walang pumasok sa isip niya kung may kakilala ba siyang ikakasal. Ngunit ayaw kasi niya na may sumasama ang loob sa kanya. Kaya naman nag-decide siyang dumalo sa wedding invitation na ito. Mamayang hapon pa naman kung kaya may oras pa siya para mamili ng isusuot niya. Inuna ni Azalea ang mag-almusal bago lumabas upang magpalinis ng kuko at magpaayos na rin ang buhok niya. Mamaya ay mag-iiwan na lamang siya ng mensahe para sa kanyang pinsan. Ito kasi ang kasama niya sa apartment at katuwang rin niya sa bills. Mahal kasi kung magkukondo sila. Kaya naman, naisipan na lang nila na mag-share sa apartment since parehas naman silang nagtatrabaho. Hindi kalayuan dito sa nakuha nilang apartment. Ang magulang nila ay sa Pampanga pa. Umuuwi naman sila twice a month. Abala kasi sila parehas sa trabaho, kung kaya hindi madalas ang pag-uwi nila. Samantala, ang ikakasal na si Indigo ay kampante lamang. Naipadala na ang imbitasyon, pinamamanmanan na rin niya ang dalaga kung kaya alam niyang dadalo ito. Hindi naman siya tanga, kaya kung sakaling i-ignore ni Azalea ang imbitasyon, nakahanda na sana ang mga tao niya na ito ay dukutin. Ito lang ang babaeng nais niyang pakasalan, kung kaya hindi siya magdadalawang isip na puwersahin ito, maging bride niya lang ang dalaga. Boss, nakauwi na po siya. Okay, bantayan mo lang. Utos niya bago binaba ang tawag. Bumaling siya sa kanyang kanang kamay upang sumenyas dito na buksan ang pinto. Uuwi na siya upang makapaghanda na rin. Nakailang tawag na kasi ang kanyang lolo't lola. Maging magulang niya, tinatadtad na siya ng text message. Bakit daw wala pa ang bride niya at hindi man lang niya naipakilala? Hindi niya sinasagot ang mga tanong dahil wala siyang oras magpaliwanag. Sigurado ka na bang may bride ka? Malaki ang ginastos mo para sa kasal na to na wala namang bride. Naiinis ang kanyang ina. Darating siya, ma'am. Hindi na ninyo kailangang pang mag-worry. Hindi ko ipapahiya ang sarili ko sa mga taong dadalo sa kasal ko.
Matigas niyang paninindigan bago binalingan ng lolo't lola niyang kinakausap na ang mga business partner niya. Hindi basta-basta ang mga taong dumalo. Hinimay ito ni Indigo at bawal ang kung sino lang. Hindi makakapasok ang walang invitation. Hindi bukas para sa lahat ng wedding niya. "There she is," sambit niya bago may nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nakita na kasi niya ang bride niyang si Azalea. Sumenya siya sa mga tao niya na dalhin ito sa pribadong silid upang maisuot na nito ang wedding gown. "Sumama ka po sa amin, ma'am." Napakunot ang noo ni Azalea. Bakit? Pinapatawag ba ako ng bride at groom?" Takang tanong pa niya. Ito kasi ang pumasok sa kanyang isipan. Tahimik naman ang tatlong lalaki na lumapit sa kanya. Tahimik siyang sumama hanggang sa pumasok sila sa isang pribadong silid. Nakita niya ang wedding gown ni bride at may mga makeup artist. Hindi pa pala bihis si bride, malapit nang mag-start. Hindi kumibo ang tatlong lalaki, bagkus nagbantay ito sa pinto habang ang dalawang makeup artist ay siya'y nilapitan. "Ma'am, maupo ka na po para masimulan na ang makeup mo." "Ha? Pero ready na ako. Nakapagpaayos na ako sa salon. Salamat na lang. Napakabait naman ni bride. Dito pa ako pinapunta." Wala talaga siyang ideya na siya ang bride. "Ma'am, hindi niyo pa po ba alam? Ikaw po ang bride." Nanlaki ang kanyang mata. "Joke yan no. Nadali mo ko ah. For sure, prank lang to ni bride. Nasaan ba kasi siya? Gusto ko siyang makilala eh. Wala kasing nakalagay sa invitation." "Maaari nang magsimula dahil baka mahuli ka pa." Utos ng isa sa tatlong taong umaya sa kanya patungo rito. "Sandali, seryoso ba to? Paano nga ako ang bride? Wala nga akong nobyo at hindi pa ako na-engage. NBSB ako't hindi ko pa nararanasang mahalikan. Paano nga ako? Inimbitahan lang naman ako dito." Paliwanag ni Azalea na labis ang pagkataranta. "Sumusunod lang po kami sa utos ni boss." "Sino ba yon ha? Sira ulo na ba siya? Bakit ako magiging bride? Inimbitahan lang naman ako dito." Balak na sanang magwala ni Azalea nang biglang may pumasok na gwapong lalaki. Ngunit ang aura nito ay nakakatakot. Walang emosyon na makikita sa mukha nito. Napako ang tingin nito sa kanya na para bang sinusuri siya. "Sino ka? Bakit sinasabi nilang ako ang bride?" "Ikaw nga, late ka na, malapit nang magsimula. Isuot mo na lang ang wedding gown. Maganda ka naman na kahit simple lang ang makeup mo." Tugon nito na parang normal lang ang sinasabi. "Papatayin kita!" Sinugod niya ito't akmang sasampalin, ngunit hinawakan nito ang braso niya. "Ikaw ang papatayin ko kapag gumawa ka ng eksena sa araw ng kasal ko." Matalim itong manalit at walang halong biro. Papatayin ba talaga siya nito? Pag nangyari yun, hindi niya na mararanasang mahalikan at madigma ang bataan niya. Patay siya sa magulang niya. Ito ang unang pumasok sa isipan ni Azalea nang maipaliwanag ni Indigo sa kanya na totoo ang kasal na magaganap. Bawal daw siyang umatras. Marami daw itong kayang gawin. "Paano na? Sa tingin mo ba mapapatawad ako ng magulang ko kapag nalaman nilang ikinasal ako na wala man lang sila? Sana iniisip mo man lang yun bago ka pumili ng random na babae na gusto mo nalang pakasalan bigla. Hindi porkit mayaman ka, gagamitin mo ang pribilehiyo mo sa mga bagay na gusto mo." Halos mapaus si Azalea sa sobrang galit niya kay Indigo. "Hindi nga kita kilala." "Hindi na mahalaga yun. At kung problema mo ang magulang mo, pwede ko yung gawan ng paraan. Ipasusundo ko sila sa helicopter ngayon din." Napaawang ang labi niya. "Seryoso ka? Grabe ka." Hindi na siya nito pinansin at may tinawagan na lamang. Napairap na lamang si Azalea sa mga nangyayari. Sa banta ni Indigo, tila ba hindi ito magdadalawang isip, bagay na nakapagbigay takot sa kanya. Paano ba siya nito nakilala? Bakit siya lang ang kilala nito? Hindi man lang niya matandaan kung saan niya ito nakita. "Azalea!" Halos lamunin siya ng ina niya sa masamang tingin nito. "Mama?" Nabalot siya ng takot. Nakita niyang magarang suot ng kanyang ina. "Ikaw na bata ka. Bakit binigla mo kami ha? Sinundo na lang kami bigla ng helicopter. Sabi pa ikakasal ka na kung kaya halos mahimatay ako." "Mama, hindi ko po alam kung paanong ipapaliwanag pero kasi..." Hindi na siya nito pinatapos. "Napakayaman pala ng mapapangasawa mo. Azalea, para kang isang reyna. Hindi naman ako tutol, pero may tampo lang ako kasi binigla mo kami. Si Papa mo maayos naman siyang kinakausap ng magulang ni Indigo.
Napakababait nila at tanggap na tanggap daw nila ang pamilya natin. Ang buong akala niya, mabubugbog siya sa ina niya. Pero bakit baligtad pala ang nangyari? Pinsan, umiiyak si Lara na niyakap siya pagpasok nito. Grabe ka, ginulat mo kaming lahat. Napakamalihim mong babae ka. Parang hindi mo ko kasama sa iisang bubong. Bakit hindi ko man lang napansin na may nobyo ka na pala? Lara, kung alam mo lang. Napabuntong hininga siya pero hindi niya magawang sabihin dahil sa banta ni Indigo sa kanya. Nandito na eh. Bahala na kung anong mangyari. Mahina niya pang wika. Sus, don't worry, carry mo yan. Hindi ka dapat kabahan kasi big time talagang magiging asawa mo. Super sayaman. Magiging reyna ka na't bongga pa ang kasal mo. Halos pinantayan na ang kasal ng mga royal blood. Hindi na siya kumibo pa. Ilang sandali pa, tinawag na siya ng organizer upang pumwesto. Habang lumalakad si Azalea hatid-hatid ng ama niya, bumuhos ang kanyang luha. Hindi naman kasi ito ang kasal na pinapangarap niya. Oo, gusto niyang maikasal pero sa taong mahal niya, hindi sa isang baliw na mayamang lalaki. Walang nakakatuwa sa mga nangyayaring ito para kay Azalea. Pakiramdam niya, nakatapak na ang isang paa niya sa impyerno dahil kay Indigo. Ikaw lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang kabiyak ng iyong puso na makakasama mo sa hirap at ginhawa habang buhay? Yes. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Indigo. Ikaw naman babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang kabiyak ng iyong puso na makasama mo sa hirap at ginhawa habang buhay? Napahagulgol si Azalea. Umayos kang babae ka. Bulong ni Indigo sa kanya. Don't you dare. Banta pa nito. Hindi ba pwedeng mag-moment kahit saglit? Bawal pati yun. OA na kung OA. Pero naiiyak ako kasi may itatali na ako sa isang baliw na lalaki. Hindi ka nalugi. Gwapo, mayaman at matalino ko. Sa ating dalawa, ako pa nga ang lugi. Kaya naman punasan mo na yung luha mo't sumagot ka na. Yes po. Sagot niya kahit labag sa loob niya na pakasalan ito. Nairaos ang kasal kung kaya dumiretso sila sa venue. Ikaw si Azalea? Lumapit sa kanyang isang matandang babae. Lola ko ni Indigo, iha. Napakaganda mo pala talaga. Masaya kami na hindi ka man niya nagawang maipakilala sa amin nauwi pa rin sa kasalan. Ayaw niyang saktan ng damdamin nito kaya sumang-ayon na lang siya. Azalea! OMG! Ina naman ni Indigo ang lumapit sa kanya at talaga namang mababait ang mga ito. Pero kasinungalingan lang kasi na may pag-ibig sila ni Indigo sa isa't isa na hindi nga siya nito kilala. Hindi ba masaya na nasa iyo lahat ng atensyon nila? Sinamaan niya ng tingin si Indigo. Sinong magiging masaya baliw ka? Hibang ka na, malala ka na. Sasawa naman na kita. Dapat na ako masanay na ganyan ka. Dahil mabunganga naman talaga ang mga babae. Walang duda na totoo nga. Bakit iniisip mong sweet ako sa isang estrangherong lalaki na bigla na lang akong ginawang bride? Hindi naman kita naging nobyo. Pero naging asawa mo naman ngayon. Wala pa rin itong emosyon. Smile, hindi basta-basta ang bisita dito. Natigilan siya nang biglang may lumapit sa kanila. So, you're the devil's bride? Malakas pa itong natawa at ang tawa nito pang mayaman na tawa. May bad wife ka na pala niya ngayon. Nakipagplastikan lang siya at patawa-tawa na lang kahit hindi naman niya gets kung bakit devil ang tawag nito kay Indigo. Oo, masama ang ugali ni Indigo at baliw pero sobra naman ang pagiging demonyo. Umalis na ito. For sure. Nagtataka ka kung bakit devil bansag sa akin ng isang yun. Gusto mong malaman? Halata naman sa'yo na demonyo ka. Nakangising sagot niya. Dahil ginagawa kong impyerno ang buhay ng mga taong binabangga ako. At ng mga taong tatanga-tanga, hindi rin magdadalawang isip na gawin yun sa'yo kung ilalagay mo sa kahihiyan ng pangalan ko. Perfect wife pala ang hanap mo. Bakit ako ang ginawa mong asawa? Dinamay mo pa ako sa kalukuhan mo. FYI, hindi kita gusto at mas lalong hindi ako interesado sa'yo. Nilinlang mo ko sa imbitasyon mo. At nagawa mo akong matakot pero hindi kita mamahalin. Manigas man ang birdie mo. Ngunit dead ma lang ito sa pagsusungit niya. Look at her. She's pretty, right? Walang kibo si Indigo. Panay ang sulyap ng business partner niya kay Azalea na ngayon ay asawa na niya. Isang salita na may pagnanasa mawawala na ang pasensya niya. Sobrang ganda niya. Sa tingin ko naman, hindi mo siya habang buhay na pangahawakan.
So kung magsawa ka na, pwede kong… Pinutol niya ito. Tapos na ang pagiging magpartner natin. Hindi ko na rin pupondohan ang pinakiusap mo sa akin. Wala ka nang aasahan sa akin simula sa oras na to. Walang emosyong wika niya bago ito nilagpasan. Ngunit napatigil siya nang may makalimutan siyang sabihin. Sa akin lang ang asawa ko. Di siya pwedeng pagnasahan ng kahit na sino. Isa pang banggit mo tungkol sa asawa ko, tatanggalan kita ng dila. Banta pa niya bago ito iniwang napatulala. Buisit. Galit na bulong ni Indigo bago kumuha ng alak at dumiretso sa kapatid niyang si Megan. Indigo, nakausap mo na ba si Azalea? She's nice and pretty. I like her. Pero Indigo, baliwala na ba sa'yo ngayon si Bianca? Natatawang tanong pa nito. Si Bianca ay ang naging parausan niya. Wala pa itong alam na ikinasal na siya dahil nasa Korea ito para sa trabaho. For sure, magugulat ito kapag nalaman itong nagpakasal na siya. Hindi ko naman siya naging karelasyon. Malinaw sa kanya na ginagamit ko lang siya. Wala akong obligasyon para ipaliwanag sa kanya mga desisyon ko, Megan. Well, loyal ka na ba ngayong kasal ka na? I hope hindi mo siya baliwalain. Hindi mo naman kasi siya pakakasalan kung wala lang sa'yo si Azalea. Hindi siya kumibo. Ayaw kasi ni Indigo na sinasabi ang nararamdaman niya. Gustong-gusto man niya si Azalea, hindi niya ugaling basta na lamang ipakita. Iwasan mong maglasing. Bili niya sa kapatid bago ito iniwan. Dumiretso naman siya sa pinsan ni Azalea na mukha namang walang ideya sa pagbabantang ginawa niya. Hello? Hindi siya ngumiti. Pinaayos kong magiging mga silid ninyo, kaya pwede kayo magpahinga anumang oras. Oo, salamat. Si Azalea nga pala. Napansin kong nakarami na ng inom. Pinayagan mo naman siya, di ba? Napakamot pa ito ng batok. Hindi kasi siya umiinom talaga eh. Sa tingin ko until now, kinakabahan pa rin siya kahit kasal na siya. Hinagilap ng mata ni Indigo si Azalea. Nakita niyang nakikipagsayawan na ito. Halatang lasing na dahil namumula ang mukha nito at gigewang-gewang. Napabuntong hininga siya bago ito nilapitan. Sinong nagsabing maglasing ka? Alika na, magpahinga ka na. Naiinis niyang aya kay Azalea. Gusto kong magsayaw pa. At ano bang pakailan mo kung lasing ako ha? Pabayaan mo ako. Galit ako sa'yo. Upang hindi malaman ng mga bisita na nagtatalo sila, kinaragan niya si Azalea. Hinahampas pa siya nito't nagpupumiglas, pero tinatagan niya ang kanyang sarili at hindi pinansin ang pagpupumiglas nito. Inihiga niya ito sa kama. Lasing ka kaya sobrang tapang mo. Hindi ka na pwedeng uminom, naiintindihan mo? Hindi, wala akong naiintindihan. Hindi kita naiintindihang buwisit ka. Bakit ako? Bakit ako pang pinakasalan mo? Sino ka ba? Hindi kita kilala. Oo, pogi ka. Pero wala akong pakialam. Hindi ko pinangarap na maikasal sa taong hindi ko naman mahal. Hindi na mahalaga kung hindi mo ako kilala. Malumani na sagot niya. Saan mo ba kasi ako nakita? Paanong alam mo ang lahat sa akin? Lumuluha ito. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Hindi mo ba talaga maalala? Malakas ang ulan, basang-basa ako. Sinadya ko mabasa ng ulan dahil malungkot ako. Nilapitan mo ko at ibinigay mo ang payong mo at sinabing wag ako magpakabasa sa ulan dahil baka magkasakit ako. Napakaliit na bagay para sa'yo kasi hindi mo naman ako kilala. Ngunit para sa akin, napakalaking bagay na nun. Walang nagsasabi sa akin na mag-ingat ako kasi kilala nila ako bilang nakakatakot. Malakas at anak ng demonyo. Ngunit ikaw, hindi mo ko tiningnan na gaya nila. Naging normal na tao lang ako para sa'yo. Sinulyapan niya si Azalea na mahimbing na palang natutulog. Natawa siya at inayos ang higa nito. Sayang naman, hindi mo narinig ang confession ko. Hindi na mauulit to, Azalea. Wika pa niya bago ito kinumutan. Lumabas na siya sa silid dahil wala siyang balak na mag-take advantage sa isang lasing. Hinding-hindi niya pupwersahin si Azalea na ibigay ang sarili nito sa kanya. Para kay Indigo, sapat na sa kanyang makasama ito't mapakasalan. Bonus na lang kung mamahalin din siya nito pabalik o ipagkakatiwala nito ang sarili sa kanya. Ang sakit ng ulo ko. Napahilot sa sintido si Azalea nang magising siya. Wala siyang katabi kung kaya hindi siya kinabahan na baka may nangyari dahil sa kanyang kalasingan. Naalala niya ang kanyang mga magulang at ang kanyang pinsan. Nakasama rin ang dalawa niyang kapatid na babae. Dali-dali siyang bumaba
upang tingnan kung hindi pa ba nakakaalis ang kanyang mga magulang. Gising ka na pala. Si Lara ang unang nakapansin sa kanya. Napangiti siya nang makita ang magulang niya at ang dalawa niyang kapatid na salo-salong nag-aalmusal. Bongga talaga ng asawa mo. Tesla ba naman iniregalo sa papa mo? Tesla? Seryoso ka? Hindi siya makapaniwala. Ipadideliver na nga daw sa Pampanga mamaya lang. Sana makapangasawa din ako ng kasing yaman ni Indigo. Hindi matandang madaling mamatay. Super hot pa. Napailing na lang siya. Lumapit siya sa kanyang pamilya upang itanong kung totoo bang bumili ng Tesla si Indigo para sa kanyang ama. Pa, binilhan ka daw ni Indigo ng Tesla? Tinanggihan ko, pero makulit ang asawa mo. Sinabi kong hindi ko kailangan ng kung anumang regalo. Basta alagaan ka lang niya at huwag lolokohin. Ngunit mapilit siya kaya ano bang magagawa ko? Nakausap na rin naman namin ng pamilya niya at napakababait nila. Inaalok pa nila kami ng bahay upang dito na lang din daw kami. Malapit lang sa inyo, ngunit sobra-sobra naman na yon. Masaya naman si Azalea na hindi nasisilaw ang kanyang magulang. Hinagilap ng mata niya si Indigo pero mukhang wala ito. Hinahanap mo ba ang asawa mo? Tanong ng kanyang ina. Tumango siya bilang sagot. Inihatid niya ang pamilya niya. Flight na kasi ng magulang niya pabalik sa Germany. Habang ang lolo't lola naman daw ay babalik na sa farm dahil iyon ang hilig ng dalawang matanda. Ibig palang sabihin, silang dalawa lang ni Indigo ang mananatili sa mansyon na to. Napakalaki nito para sa kanilang dalawa. At isa pa, may trabaho pa siyang naiwan. Hindi na ba siya makakapagtrabaho? Gusto niyang makausap si Indigo upang siya'y malinawan. Nakauwi na ang pamilya ni Azalea matapos ang isang araw na pag-i-stay sa mansyon. Binili ng ina niya ang maaari niyang iluto para sa kanyang asawa. At kung may nais daw siyang matutunan, tumawag lang siya dahil ituturo ng ina niya through video call. Hindi pa magawang makausap ni Azalea si Indigo. Busy kasi ito at halos maging hangin na lang siya. Dahil kinakapapa niya ang ugali nito, ay pinagbigyan niya ito. Ipinagpaliban niya ang itatanong sana niya. Ngunit isang araw na ang pinalampas niya kung kaya hindi na siya nakatiis ngayong araw. Tumungo siya sa pribado nitong silid na ginawa nitong opisina. Sunod-sunod ang kanyang katok bago pinihit ang doorknob pero sarado. Hinintay niyang pagbuksan siya ni Indigo. Nakapamewang siya sa tapat ng pinto habang matyagang naghihintay. Why? Walang ganang tanong nito. Indigo, hindi mo ko tao lang dito na parang hangin lang sayo. Hindi ko kailanman nais na makulong sa malapalasyo mong bahay. Gusto kong bumalik sa trabaho ko. Sa restaurant? Nagulat siya dahil pati pala iyon ay alam nito. Oo, babalik ako sa trabaho ko. Ikaw nang mag-handle, pero uwian ka. Hindi ka na babalik sa apartment na tinitirahan ninyo ng pinsan mong si Lara. Hatid sundo ka ng driver. Napaawang ang kanyang labi. Manager lang ako sa restaurant na yon. Natawa pa siya kasi akala niya binibiro lang siya ni Indigo. That's my restaurant. Since we're married, may karapatan ka na sa kung anong pagmamayari ko. Ikaw ang may-ari nun? Natutop niya ang bibig sa gulat. Baka pati tong mundo pagmamayari mo. So ibig sabihin ba, ikaw ang dahilan kung bakit ako nakapasok sa restaurant na yun? Sabi na nga ba weird eh. Sila mismong nag-offer sa akin. Wala naman akong pinasang resume sa kanila. I don't need to answer that question. Bukas ka na pumunta doon dahil ihahanap pa lamang kita ng magiging driver mo. Masungit nitong wika. Pinutol siya nito. And before I forgot, hindi ka na pwedeng uminom dahil nawawala ka sa sarili mo. Bakit? Inano ba kita? Hindi naman ako pasaway, di ba? Naiinis kasi ako sa iyo kagabi kaya ako naglasing. Pag-amin pa niya pero inirapan lang siya nito. Hindi mo ako mapipigilan. Sinabi ko sa iyo na gagawin kong impyerno ang buhay mo kung lalabag ka o mamamatay ka. Sus, hindi natatalab sa akin ang pananakot mo, no? Sana hindi ako nagpasindak sa iyo. Naisip ko na kung may balak kang patayin ako, sana ginawa mo agad. Naaalala ko na kung saan kita nakita. Natawa pa si Azalea. Naaalala naman na talaga niya dahil iniisip-isip talaga niya kahapon pa. Ikaw yung lalaking basang-basa sa ulan. Dapat bang magpasalamat ako dahil inalala mo? Napabuntong hininga siya bago sumagot. Hindi ko naman sinabing magpasalamat ka. Ang sa akin lang ay nakilala na kita. Gustong gusto mo siguro ako, no? Malakas pa siyang tumawa.
Hindi ka rin naman filingera, no? I'm busy. Inilabas na siya nito. Natawa na lang siya. So ano palang dahilan nito? Pumili lang ng pakakasalan kung sino ang random na makikita nito at siya na ang tapat? Ganun? Napapailing-iling pa si Azalea bago bumalik sa kusina upang magtimpla ng tea. Si Indigo naman, dinama ang puso niyang bumilis ang tibok. Bakit ba naging abnormal ang tibok ng puso niya? Sinabi lang naman ni Azalea na nakilala na siya nito. Wala namang special doon. Ayaw ipakita ni Indigo na gustong-gusto niya si Azalea. Baka kasi mailang na ito sa kanya. Mas gusto niya na binubungangaan siya nito. Buhay na buhay ang mansyon. Ayaw niyang maging tahimik si Azalea. At kung magiging masaya ito sa pagtatrabaho sa restaurant, hindi niya iyon ipagkakait. Tinawagan niya si Manong Pedring. Ito ay ang datihan niyang driver. Ito ang maaari niyang pagkatiwalaan na maghatid sundo sa kanyang asawa. Pumayag naman ito. Inalis na kasi niya ito dahil nais niyang mag-focus na lang ito sa pamilya. Pero muli pala niya itong kakailanganin. Itinuunan ni Indigo ang atensyon niya sa trabaho nang matapos niyang kausapin si Manong Pedring. Natambakan kasi siya ng trabaho dahil sa pagiging paghahanda niya sa kasal nila ni Azalea. Ngunit kung kailan naman siya abalang-abala, ay bigla namang may tumawag sa kanya. Si Bianca ang tumatawag at sinagot naman niya ito upang sabihing ikinasal na siya. Papunta na ako dyan. Sa wakas, makikita na rin ulit kita. Hindi niya na ito pinatapos. I'm married. Stop calling me from now on, Bianca. At hindi mo kailangang pumunta sa bahay ko, malinaw. What kind of joke is that? 2 linggo lang akong nawala. Hindi ito naniniwala. Wala akong oras para mag-joke. And you know that, right? Paanong ikinasal ka na? Sabi mo wala sa isip mong pagpapakasal. Wala akong obligasyon na ipaliwanag sa iyo ang mga desisyon ko. Ipapaalala kong parausan lang kita. Baka nakalimot ka. Walang preno ang pananalita ni Indigo. Hindi na kita kailangan. May asawa na ako. Dagdag pa niya bago pinatay na ang tawag at inilagay sa blacklist ang numero ni Bianca. Nasa Korea na si Bianca nang ma-meet niya si Azalea. Hindi talaga ito maniniwala kaagad. Lumabas siya sa office dahil nakaramdam siya ng gutom. Pananghalian na. Sa tingin niya'y nakaluto na si Azalea. Nadatnan niyang abala ito sa niluluto. Maupo ka na, malapit na to. Hindi pwedeng magreklamo sa luto ko. Wala kang karapatan. Nilapag na nito ang ulam na niluto. Sa tigas ng gulay, rinig na rinig ang nguya niya. Afritada kasi ang niluto nito. At tila ba nakikipaglaban pa ang carrots nang ito ay nguyain niya. Hindi rin tama ang timpla ng pampalasa, pero kinain niya ito na para bang napakasarap. Ayaw niyang madismaya si Azalea dahil alam niyang pinaghirapan ito ng kanyang asawa. Masarap ba? Bakit parang wala ka namang kibo? Hindi siya sumagot. Curious yata ito sa lasa. Kung kaya naman, tinikman na nito. Baliw ka na ba talaga? Matigas pa ang gulay at hindi maayos ang lasa. Paano mong nakakain yan? Tinitigan niya ito. Bawal mag-aksaya ng pagkain. Tanging palusot na lamang niya bago inubos ang kanin at ulam na nasa plato niya. Napapangiting naiiling si Azalea sa ginawang pag-ubos ni Indigo sa kanyang niluto. Napahawak siya sa kanyang pisngi dahil sa naramdaman niyang kilig. Nahihibang na ata siya. Sinampal-sampal ni Azalea ang sarili upang magising sa nahihibang niyang isipan. Habang inililigpit ang pinagkainan, bigla namang may nag-doorbell. Nilabas niya ito upang alamin kung sino dahil pumasok na sa mini office si Indigo na abala na naman yata. Isang magandang babae ang tumambad sa kanya. Hindi siya nito binigyan ng ngiti kahit nginitian naman niya ito. Ngunit wala naman ito kay Azalea. Baka hindi lang ito palang ngiti o friendly, tsaka hindi naman siya nito kakilala. Where's Indigo? Sinabi kong darating ako. Napagkamalan pa yata siya nitong katulong. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo para masabi ko sa kanya? Wika niya nang pumasok na ito at nakasunod na lamang siya. Parang hindi naman ito first time sa mansyon ni Indigo. Sino ka? Nakataas ang kilay nito't napakasungit. Azalea Montefalco. Pagak itong natawa. Akala ko katulong. Hindi, asawa niya ako. So, totoong ang kinasal na siya? Akala ko palusot lang niya dahil may iba na siyang putahing tinitikman. Hindi ka naman mukhang asawa. Mas mukha kang katulong. Ganyan ka talagang manalita.
Nagulat lang ako kasi mukha ka namang edukada. Pero basura ang nilalabas ng bibig mo. Hindi papayag si Azalea na maging kawawa. Sino ba ito para mang-insulto? Wala itong karapatan na pagmalditahan siya. Maldita ito? Pues kaya din niyang magmaldita. Si Indigo nga sinasagot-sagot niya. Eto pa kaya? FYI, sa ating dalawa, kitang-kita naman ang angat. Successful na ako. At kahit humilata ako ng 5 taon, mabubuhay ako. While you, nakadikit ka lang sa pangalan ni Indigo. Wala kang maipagmamalaki. So you better be good dahil parausan ka lang ni Indigo. FYI, hindi ako gaya ng iniisip mo. Hindi mo ako salamin para gawin mo kung gaya mo. Hindi niya ako parausan. Hindi ako parang isang putahe na kapag sawa na siya, papalitan na. Inirapan siya nito. Libre namang mangarap. Ibibigay ko na sa'yo yan. Natatawang iniwan siya nito at dumiretso sa hagdan pataas sa mini office ni Indigo. Gustong lamutakin ni Azalea ang uso ng babaeng yun. Inis na inis siya dahil napaka-bitter at halatang inggit sa kanya. Hindi makapag-focus si Azalea sa paghuhugas dahil iniisip niya kung ba't hindi man lang ito ipinakilala ni Indigo sa kanya at hinayaan lang ito na sa office nito pumasok. What are you doing here? Sinabi ko na sa'yo, Bianca. Hindi ito tinatapunan ng tingin ni Indigo. I'm not satisfied sa ginawa mong pag-alis sa akin sa buhay mo. Natawa si Indigo. Sa buhay ko? Seryoso ka? Inalis niya ang atensyon sa tinatrabaho. Hindi ka naman nakapasok sa buhay ko. And you know that, right? Tigilan mo na ang panluloko sa sarili mo. Really? Handa kong gamitin mo pero kung basta mo kong bibitawan, sa tingin mo matatanggap ko kaagad yun? Hindi madali yun. Umalis ka na bago pa mag-isip ng kung ano-ano ang asawa ko. Ayoko may babaeng umaaligid sa akin. Utos niya habang walang emosyong nakatitig kay Bianca. Nandito lang ako kapag kailangan mo ko. At alam ko na isang araw, kakailanganin mo ulit ako. Balak sana siya nitong halikan pero umiwas siya rito. Inihatid niya na ito palabas sa office niya. Huwag ka nang bumalik pa. Mahinahong biling niya. Ngumiti lang ito sa kanya. Napasulyap siya sa ibaba kung saan niya nakita si Azalea na nakatitig pala sa kanila ni Bianca. Gusto niya sanang magpaliwanag pero iniwas na nito ang tingin at umalis na. Mariing napapikit si Indigo. Galit ba si Azalea sa kanya? Iniisip ba nito na babae niya si Bianca? Hindi niya magawang maging kampante kung kaya naman ay pinuntahan niya ito nang makalabas na si Bianca at masigurong nakaalis na ito. Sa sala ay nakita niya si Azalea. Busy ito sa panunood. Pwede ka bang makausap? Pinilit niyang kinuha ang atensyon nito, ngunit hindi siya nito binigyan ng atensyon. Azalea? Walang balak si Azalea na pansinin si Indigo. Pinatatag niya ang sarili niya. Kahit na kinukuha nito ang atensyon niya, naging mas matigas siya. Nayayamot siya na hinayaan nitong may pumasok na babae sa office nito. Bakit hindi man lang nito pinakilala sa kanya? Ginawa pa siya nitong asawa. Kung mambababae lang din naman pala ito, diba? Nakakatapak iyon sa pride ni Azalea. Hindi ko karelasyon si Bianca. Wala kaming ginawa, kinausap ko lang siya. Bakit? Anong gusto mong gawin ko? Magselos ako? Pinipigil niya ang kanyang sarili at ginagawang cool. Hindi ka galit? Sa kinikilos mo. Parang ang laki ng galit mo eh. Sino bang matutuwa sa'yo? Hello? Pinakasalan mo lang naman ako nang hindi man lang kita nakikilala. Hindi ako aware na ikakasal pala ako. Tapos ngayon, may pinapapunta kang babae dito. Sabi mo busy ka. Pinapasok mo pa sa office mo. Sino bang matutuwa doon? Galit ka nga. Ito lamang ang tanging reaksyon nito sa OA niyang reaksyon. Napairap siya bago muling nagsalita. Umalis ka na nga lang sa harapan ko. Naalibadbaran ako sa'yo. Sige, pakalmahin mo muna ang sarili mo. Sa office lang muna ako. Hindi niya ito pinansin. Hanggang kinabukasan, hindi niya binibigyan ng pansin si Indigo. Si Manong Pedring ang kanyang driver. Inihatid siya nito sa restaurant. Nagulat siya dahil iba na ang trato ng mga kasamahan niya sa kanya. Maging ang pinakamataas sa kanila, tila ba ilag na. Marahil alam na ng mga ito na asawa siya ni Indigo Montefalco. Hindi niya ito niyayabang. Nakaramdam pa nga siya ng lungkot dahil totoo naman ang sinabi ni Bianca na nakadikit siya sa pangalan ng kanyang asawa. Ma'am Azalea, kung may nais ka pong ibahin sa...
Pinutol niya si Helen na nakabanding lang niya last week. Ngunit ngayon, para na siyang ibang tao kung ituring nito. Helen, ako pa rin naman to eh. Hindi mo naman kailangang magbago. Wala naman sana dapat magbabago. Oo, isa na akong Montefalco. Pero ako pa rin naman si Azalea. Maaari bang maging normal lang? Ngunit mahigpit po ang bilin sa amin eh. Hindi ba't ako ang masusunod? Gusto kong ituring niyo ko gaya ng dati. Niyakap siya ni Helen. Sabi na nga ba't hindi ka magbabago? Usap-usapan dito na baka daw iba ka na dahil asawa ka na ni Mr. Montefalco. Natawa siya at napailing na lang. Bakit naman siya magbabago? Hindi porket para na siyang reyna, mag-iinarte na siya. Ipinapangako ni Azalea sa sarili niya na hindi siya magiging mayabang. At sana nga alam ng mga ito na hindi naman talaga niya plinanong magpakasal. Pinilit at nilinlang siya ni Indigo. Umuwi ng pagod si Azalea. Napakadami kasing customer kanina. Kung kaya pati siya, kinailangang kumilos at maging waitress. Napahilot siya sa kanyang balikat habang nakapikit. Hindi niya namalayan si Indigo na pinagmamasdan pala siya. Nagulat na lang siya nang may humawak sa balikat niya at minasahe ito ng madahan. Indigo? Utal pa ni Azalea. Bakit nagugulat ka? Isang bahay lang naman talaga ang inuuwian natin. Sagot nito habang pinagpapatuloy ang pagmamasahe sa kanya. Hindi naman kasi nagulat si Azalea dahil nakita niya ito. Nagulat siya dahil minamasahe siya nito at ang galing nitong magmasahe. Tila ba ayaw niyang patigilin dahil nawawala ang kanyang pagod. Ngunit dahil ma-pride siya, pinahinto niya ito. Ayos lang ako, hindi mo kailangang imasahe. Pagod ka diba? Bakit nag-iinarte ka pa? Hindi ako nag-iinarte. Nakakaya naman sa'yo, tsaka baka malaman pa ni Bianca mag-away pa kayo. Nasingit pa niya ang argumento tungkol kay Bianca. Galit ka pa rin because of her? Bahagya itong natawa. Hindi ako marunong manuyo at never ko din gagawin yun, so wala kang aasahan. Sinong nagsabi sa'yo na nagpapasuyo ako? Hindi pa ako nasisiraan ng bait. Inis na sabi niya bago tumayo. Titignan ko kung anong mailuluto ko. Wika pa niya bago sana tutungo na sa kusina pero pinigilan siya ni Indigo. Maupo ka na lang at magpahinga. Ako nang magluluto ng dinner for tonight. Sarkastika siyang napatingin kay Indigo. Dahil ba ayaw mo sa luto ko? Okay, fine. Wala akong talent sa pagluluto eh. May magagawa ba ako? Natatawang ginulo nito ang buhok niya. Di ka talaga papatalo. Pagod ka so ako na. Bukas ikaw na ulit ang magluluto. Hindi naman ako nagrereklamo sa luto mo ah. Bakit ba sinusungitan mo pa ako? Hindi naman na siya kumibo pa. Hinayaan niya na ito na gumawa sa kusina. At siya naman nakaramdam ng antok. Humiga muna siya sa couch hanggang sa napalalim na ang tulog. Samantala si Indigo, abala sa kanyang niluluto. Gusto niyang matikman ni Azalea ang kanyang specialty. Habang abala sa niluluto, tumawag ang kanyang lola. Malamang itatanong nito kung kamusta ang pagsasama nila ni Azalea. Sinagot naman niya ito. La, napatawag ka. Apo, kamusta naman ang pagsasama ninyo? Hindi ba kayo makakadalaw sa amin sa Sabado? Dami ko sanang nais na ibigay sa inyo. Hitik na hitik sa bunga ang mga tanim naming gulay. Fresh from the garden na ito. Hindi na kailangang mamili sa supermarket. Sige po kung hindi busy. Sagot niya pero ayaw niyang mangako. Lola, abala po ako magluto. Dagdag pa niya upang pagpapaalam sa matanda. Ibinaba na nito ang tawag. Matapos maluto ang dinner, pinuntahan niya si Azalea sa couch at nakita niya kung gaano kahimbing ang tulog. Inisip-isip niya tuloy kung gigisingin niya ba ito o hahayaan na lamang matulog dahil pagod na pagod ito. Hinayaan niya itong matulog. Upang mabantayan ng asawa, naupo siya sa tabi nito at nagbasa ng libro na kanyang paborito. Inabot na ng 9:00, mahimbing pa rin ang tulog nito. Ngunit ilang minuto pa, napamulat na ito ng mata. Matagal ba ako nakatulog? Tanong pa nito bago tinignan ng cellphone. 9:00 na. Lagpas na sa dinner. Nauna ka na bang kumain? Initin ko na lang ulit. Wika ni Indigo bago bumalik sa kusina. Naramdaman niya si Azalea na sumunod sa kanya. Saglit lang to. Bakit hindi ka pa kumain kanina? Tumango lang si Indigo bago inilagay na sa mangkok ang ulam. Wala itong imik na kumain. Nakita niyang sarap na sarap ito sa luto niya.
Napangiti siya habang pinagmamasdan si Azalea. Ginaganahan din siyang kumain kung ganito ang kasabay niya. Araw ng Friday, hindi na inabot ni Azalea si Indigo dahil napakaaga nitong pumasok. Dahil good mood siya, ipagluluto sana niya ito ng pananghalian. Wala namang mga customer pa sa restaurant kaya nagdesisyon siyang dalhan ito ng pananghalian. Pinindot niya ang floor kung saan ang opisina ni Indigo. Sa labas pa lang ng office nito, narinig niya na ang nakakatakot nitong boses. Napaawang ang labi niya nang makitang may lumabas na babaeng umiiyak. Bakit mo naman siya sinigawan? Curious niyang tanong. Hindi niya nagawa ang utos ko. What do you want me to do? Hindi ko ugaling patawarin ng mga taong patanga-tanga sa trabaho. Sobra naman natanggalin siya. Normal lang naman na magkamali, hindi naman siya robot. Paliwanag niya bago binaba ang lunch sa working table nito. Ginawa ko para sa'yo. Nahihiya pa niyang sabi. Pag hindi mo gusto itapon mo na lang. Dagdag pa ni Azalea dahil inaasahan na niyang palpak na naman ang kanyang luto. Naputol lang ang pag-uusap nila nang may pumasok na babae sa opisina. Mr. Montefalco, hindi naman po sinasadya ni... Sinabi ko bang may maaaring pumasok sa office ko? Tanggal ka na! Nagulat si Azalea dahil napakadali lang para kay Indigo ang magtanggal. Bakit mo naman siya tatanggalin? Sobra ka na! Naiinis na siya kay Indigo. Nakita niya ang gulat sa mata ng empleyado. Pag hindi ako naghigpit sa kanila, uulit-ulitin lang nila ang pagkakamali nila. Sobra ka pa rin! Para bang buong buhay nila hawak mo. Nakakainis kang maging amo. Hindi ako tatagal sa'yo kung ikaw ang amo ko. Binalingan niya ang babae. Hindi ka tanggal. Akong bahala, kinakausap ko na siya. Hindi makapaniwala ang babae sa inasal niya kay Indigo. Si Indigo naman, hindi na sila pinansin. Sumenya siya sa babae na hindi nito kailangang mag-alala at maaari na itong lumabas muna. Nakita niya na nilalantakan na ni Indigo ang kanyang niluto. Sarap na sarap ito't walang angal. Gustong gusto nito kapag luto niya. Ito lang ang kinabibilib niya kay Indigo, hindi maarte sa pagkain. Sa Sabado, bibisitahin natin sina lolo't lola. Bukas na 'di ba? Free naman ako. Ikaw ba, hindi ka busy? Hindi. Matipid nitong sagot na ikinatango niya. Sa susunod na linggo naman ako dadalaw sa magulang ko. Paalam naman niya. Hindi mo kailangang sumama. Ipagmamaneho kita kaya sasama ako. Desisyon nito na inirapan niya lamang. Nagpapabango ba ito sa magulang niya? Sumisip-sip ganun? Pues kung sa magulang nito, okay na okay ito, sa kanya hindi ito papasa. Pinauna ni Indigo ang asawa niyang si Azalea sa farm dahil kailangan niya mag-extend para sa meeting na ginaganap ngayon. Dapat sana'y sabay na sila nito, pero mahalaga talaga ang meeting kung kaya't hindi niya maiwan. Pinasundo na lang niya ito kay Manong at ibinili niyang umuwi na rin ito dahil susunod naman siya. Siya naman ang sasakyan ng asawa niya. Ngunit hindi magawang mag-focus ni Indigo dahil iniisip niyang baka galit si Azalea. Panay ang tingin niya sa oras pero tila ba walang katapusan ng meeting. Akala kasi niya hindi siya busy ngayong Sabado pero biglaan ang meeting dahil may problema ang kumpanya. Hindi niya ito maaaring palampasin dahil magiging demonyo si Indigo kapag nasa peligro ang kumpanya. Si Azalea naman, umaasang susunod si Indigo. Bakit naman kasi siya nito hahayaan na mag-isang bumisita sa lolo't lola nito? Ang ganda pa ng usapan nila na bibisita sila dahil hindi daw ito busy at inaasahan silang dalawa ng matanda. Ngunit ito naman ang wala ngayon. Iha, bakit parang malumbay ka? Bakit may hindi ba kayo pagkaka? Hindi niya na pinatapos ang lola ni Indigo. Ho? Hindi po. Wala po kaming away ni Indigo, lola. Super maasikaso nga po niya sa akin eh. Sabi niya, susunod naman daw po siya ngayon. Baka po na traffic lang. Palusot pa niya dahil ayaw niyang masaktan ng damdamin nito. Salamat naman pala na maayos ang pagsasama ninyo. Alika, sumama kang mamitas upang hindi ka maboring. Anyaya nito sa kanya. Ipapakita ko sa iyo ang mga tanim namin ng lolo mo. Napangiti siya. Sumunod lang siya talaga namang manghang-mangha si Azalea dahil hitik na hitik sa bunga ang mga pananim. Grabe po yung garden ninyo, lola. Sige na, mamitas ka na. Nais kong masustansya at fresh from the garden ang gulay ninyong mag-asawa. Pumitas ka lang, basta ba'y kaya mong maubos. Dahil naaliw naman si Azalea, pitas lang siya ng pitas.
At matapos sa pagpipitas, ipinasyal din naman siya nito sa mga alagang kabayo at iba pang mga hayop. Hindi nga halos na malayan ni Azalea ang oras dahil nalibang talaga siya. Nagulat lang siya dahil gabi na, wala pa si Indigo. Tanong na nga din ang tanong sa kanya ang dalawang matanda. Hindi niya na natiis, tinawagan niya na ito. Ngunit imbis na si Indigo, si Bianca ang sumagot. Kung kaya naman, mabilis na kumulo ang dugo ni Azalea. "He's not available right now, Mrs. Montefalco." Ang boses ni Bianca, talaga namang inaasar siya. "Bakit ikaw ang may hawak ng phone niya?" Matapang niyang tanong habang kuyum ang kamao. Kasi nandito ako sa office niya. Pagod na pagod." Malambing ang boses nito. Iba ang pinupunto. "Hindi ko na lang siya iiwan para sa'yo. Bait ko, no? Well, don't worry kasi hindi ko naman siya pababayaan." "Baka nakakalimot kang ako ang asawa niya, Bianca. Hintayin mo ko dyan." Gigil niyang bilin bago bumalik sa sala kung saan ay nagkukentuhan ang dalawang matanda. "Lalo, pwede pong makihiram ng kotse? Hindi po kasi makakapunta si Indigo dahil may mahalagang ginagawa. Bala ko lang po sanang puntahan. Umuwi na rin po kasi yung driver ko. Ayoko naman pong istorbohin." Paliwanag niya na hindi binubuko si Indigo. Humanda talaga sa kanyang lalaking yun at si Bianca. Pinayagan naman siya ng dalawang matanda pero nais pa sanang ipahatid siya ni lolo ni Indigo. Tinanggihan na lang niya dahil gabi na, tapos ay ihahatid pa siya nito. Marunong naman siyang magmaneho dahil ang pinsan niyang si Lara may kotse. Natuto siya dahil sa kanyang pinsan. Dumiretso siya sa kumpanya ni Indigo. Nagulat pa nga ang guard nang siya ay makita. Marahil takang-taka ito dahil gabi na nang siya ay mapasugod. Mabilis niyang tinungo ang opisina ni Indigo at tumambad sa kanya ang walang malay na si Indigo. Si Bianca ay nakabantay lang at napangisi nang siya ay makita. "I didn't know na darating ka talaga. Napagod yata sa meeting. So ayan, mahimbing ang tulog. Hindi ko ginigising. Nag-e-enjoy kasi akong pagmasdan siya." "Don't worry, aware naman akong asawa mo siya." "Aware ka naman pala, ba't kumakapit ka pa na parang linta? Gawain mo na talaga yan?" "Yeah, madalas kaming magbanding sa kama. So bakit ako mahihiya? Gamit na gamit ako ng asawa mo." Gusto niya itong sampalin sa mga oras na ito, pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Sa inis, ginising na lamang niya si Indigo. Ngunit napakunot ang noo niya dahil parang may mali. Hindi ito nagising sa simpleng pag-alog niya. Para ba itong uminom ng pangpatulog sa sobrang himbing ng tulog? "What?" Tanong ni Bianca na natatawa. "May ginawa ka sa asawa ko?" "Ha? Ginawang ano? Linawin mo para masagot kita." Sinampal niya si Bianca. "Bakit hindi siya magising? Anong ginawa mo sa kanya?" "Aray kong buwisit kaya? Bakit ba pinagbibintangan mo ko? Wala akong ginawa kay Indigo. Pagod siya kaya siya ganyan kahimbing matulog." Galit nitong paliwanag. Bigla namang nagising si Indigo. Natigilan siya at masama itong tinitigan. So inaksaya lang niya ang oras niya. Baka naman napagod dito sa pakikipagbembangan sa malanding babaeng to. "Azalea, bakit nandito ka? Hindi ba't pinauna kita sa farm?" Takang tanong nito bago binalingan si Bianca. "At ikaw rin, bakit ba nandito ka rin?" "Binantayan kita, hindi ka pa magpasalamat. 9:00 na ng gabi. At ikaw pati ang guard na lang ang nandito sa building. Hindi naman kita pwedeng iwanan." Gulat na napatingin ito sa kanya. 9:00? Mahina pa itong napamura. "Azalea, hindi ko alam na nakatulog pala." Pinutol niya ito. Sobrang babaw at nakakainis pa dahil kasama nito si Bianca. Habang siya, pinagtatakpan niya ito sa lolo't lola nito. "Ginagawa mo na lang akong tanga." Sobrang sama ng loob na sabi niya bago lumabas sa opisina. "Azalea, wait!" Hinabol siya nito. Hinawakan nito ang braso niya upang siya'y pigilan. Ngunit matalim ang titig niya na para bang makakapatay. "Bakit ba kasi pinaglalaruan mo ko? Nakakaubos na ng pasensya. Pilit kong iniintindi. Baka baliw ka lang talaga." Pagak pa siyang natawa. "Sising-sisi ako na binigyan pa kita ng payong at kinausap that night. Sana hindi na kita nilapitan para hindi mo sinisira ang buhay ko ngayon." Malakas niyang sigaw bago tumakbo palabas sa building. Galit na galit si Indigo.
Dinuro at pinagbantaan niya si Bianca. Ihanda mo ang sarili mo dahil alam mong may kalalagyan ka sa ginawa mo. Madiing wika niya bago ito pinakaladkad sa mga gwardya. Umuwi si Indigo upang sundan ang asawa. Inabutan niya naman itong nag-iimpake. You can't leave. Mahinahong wika niya bago ito pinigilan sa ginagawa nitong pag-iimpake. Bakit hindi? Ginagago mo lang ako. Sinisira mo ang buhay ko. Ginulo mo ang matiwasay kong pamumuhay. Sinuntok pa siya nito sa dibdib. Sana si Bianca na lang ang pinakasalan mo. Mukha namang lagi mo siyang iniibabawan eh. Proud na proud pang ang sabihin sa pagmumukha ko kung gaano mo siya napapaligaya sa kama. Azalea, hindi ko alam kung anong nilagay niya sa iniinom ko. Pero sure ako na iyon ang dahilan kung bakit matagal akong walang malay. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Hindi naman kita gusto. Hindi ko alam kung bakit ako pang pinakasalan mo. Siguro, ganyan talaga kapag mayaman ang trip, no? Laro lang sa inyo ang ganito. Walang kwenta. Dagdag pa ni Azalea bago ipinagpatuloy ang pag-iimpake. Hinayaan niya ito. That night, sa 7-Eleven, naisip kong wakasan na ang buhay ko. Pakiramdam ko, nabubuhay lang ako para sa wala. Sobrang lungkot ko nang makita mo ko naglalakad sa ulan na basang-basa. Pagak na natawa si Indigo. Nilapitan mo ko't binigyan mo ng payong. Sinabi mong magkakasakit ako at huwag kong pababayaan ang sarili ko. Ikaw lang ang taong nagsabi sa akin nun. Dahil ang tingin nilang lahat sa akin, anak ng demonyo. At nakikita nila akong malakas at matatag. Ngunit ikaw, you see me as a normal person. Ikaw lang ang nag-iisang tao na hindi alintana kahit na napakayaman ko. Sinasabi mong gusto mong sabihin. Mahal kita, mahal na mahal. Yun ang rason kung bakit kita pinakasalan. Ngunit kung patuloy ko lang palang masisira ang buhay mo at madudurog ang puso mo, sige na, pwede ka nang umalis. Hindi na ako magpupumilit. Ito ang mahabang paliwanag ni Indigo bago ito iniwan sa silid kung saan iniimpake nito ang mga gamit. Ganito pala kasakit na hindi ka mahalin pabalik ng taong mahal na mahal mo. Para siyang hinahati at paulit-ulit na sinasaksak. Para siyang mamamatay sa sobrang sakit. Hindi niya kayang makitang umalis si Azalea, kung kaya naman umalis siya. Hindi na siya dederecho sa kumpanya. Wala siya sa sarili para magtrabaho. Dumiretso siya sa farm sa kanyang lolo't lola. Sobrang bigat ng dinadala niya. Ngunit si Azalea, napatulala sa mga inamin ni Indigo sa kanya. Ibig sabihin, mahal na mahal pala siya nito. Hindi ito isang laro lang o trip-trip lang. Napahilot siya sa kanyang sentido. Hindi niya na itinuloy ang pag-iimpake. Binaba niya si Indigo dahil akala niya na sa baba pa lang ito. Ngunit wala na si Indigo. Nasapo ni Azalea ang noo niya. Bakit naman kasi umalis na to? Inisip niya kung saan ba ito pwedeng pumunta, pero wala siyang maisip. Naalala lang niya ang kotse ng lola't lolo nito, kaya naman nagdesisyon siyang ibalik na muna ito bago niya hanapin si Indigo. Lingid sa kaalaman niya na dito rin niya pala makikita ang asawa. Nagulat pa siya nang makita itong kausap ng lolo nito. May alak rin sa gitna ng table. Isinumbong na ba siya nito? Iha! Masaya siyang sinalubong ng lola nito. Ibabalik ko lang po ang kotse. Nahihiyang sabi niya bago tinapunan ng tingin ng asawa. Ngunit hindi siya nito pinapansin. Para siyang hangin. Hinayaan niya lang ito. Isinama siya ng lola nito sa loob ng bahay upang ipatikim daw sa kanya ang niluto nitong gulay. Parang wala namang alam ang dalawa sa nangyari sa kanila ni Indigo. Masarap po, lola. Puri niya. Iha, hindi ba kayo pagkakaunawaan ni Indigo? Malungkot kasi siya. Nakikita ko iyon sa mga mata niya. Hindi naman siya magsasabi. Kilala ko ang apo ko. Hindi agad siya nakasagot. Napayuko siya bago umamin sa lola ni Indigo. Ang totoo po, oo. May pagtatalo po kaming dalawa. Hindi ko po kasi talaga plinano na pakasalan ng isang random people. Mataas po ang pangarap ko at para po sa taong mahal ko sana. Ngunit si Indigo, pinakasalan niya po ko
ginamitan ng impluwensya niya. Ngunit kahit hindi ko po siya gusto, tapat po ako sa kanya. Hindi po yung naging dahilan para lokohin ko siya o mang lalaki. Legal po ang kasal namin at nire-respeto ko po yun. Inamin po niya na gusto niya ako. Hindi po kasi niya sinabi sa akin ng dahilan kung bakit niya ako pinakasalan. Ngayong nalaman ko po, para pong may pumipigil na sa akin. Sa totoo lang din po, dismayado ko kasi kasama niya si Bianca kagabi. Imbis na sumunod siya dito sa farm. Lahat-lahat kanyang ipinaliwanag. Hindi siya nagsinungaling. Ipinagtapat niya ang lahat. Nakikita kong mahal na mahal ka ng apo ko. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Baka naman talagang itinadhana siya para sa'yo. Sinusubukan ko po talaga pero lagi pong umaaligid si Bianca. Magiging maayos din kayo. Niyakap siya nito at pinadama sa kanya na anuman ang naging mga dahilan nila kung bakit sila magkasama ngayon, hindi pa rin magbabago ang tingin nito sa kanya. Matapos lang mag-usap, pinuntahan niya ang naglalasing niyang asawa. Ang dami na nitong nainom at halatang lasing na pero hindi pa rin siya nito pinapansin. Nilapitan niya ito at sinaway. Magpahinga ka na. Wika niya pero tuloy lang ito. Inago niya ang baso at sinamaan ito ng tingin. Papakamatay ka ba? Naiinis niyang tanong. Alo, pagpapahingahin ko na po siya. Paalam niya na pinayagan naman ito. Nauunawaan ito na may iringan silang mag-asawa. Inalalayan niya ang lasing na si Indigo. Wala itong imik at talaga namang napakabigat. Inupo niya ito sa kama. Bakit hindi ka umalis? Umalis ka na. Wala ka ng obligasyon sa akin. Pinapalaya na kita, Azalea. Inirapan niya ito bago sumagot. Oras na magpalandi ka pa kay Bianca. Magpa-file na ako ng divorce kahit gaano pa katagal ang abutin nun. Bigla siya nitong niyakap. Nagulat siya nang maramdamang umiiyak ito. Si Indigo Montefalco? Umiiyak sa harapan niya? Tumahan ka na. Magpahinga ka na. Paniguradong pagsisisihan mo kinabukasan to. Lasing ka lang kaya ka ganyan. Ngunit napatitig ito sa kanya. Mahal kita. Hindi ko pa ba nasasabi sa iyo yun? Nakipagtitigan siya kay Indigo. Laking gulat na lang niya nang bigla siya nitong hagkan. Hawak pa nito ang bewang niya dahil nakaharap siya dito habang ito ay nakaupo sa kama. Lalabas na. Hindi siya nito pinatapos dahil hinawakan nito ang kamay niya. Please, don't leave me. Mababaliw ako pag iniwan mo ko, Azalea. Mahal na mahal, mahal na mahal na mahal kita. Handa akong gawin ang lahat. Hindi na rin ako papayag na makalapit pa sa akin si Bianca. Sinabi ko na sa lola mo ang totoo. Hindi siya nagalit at umaasa siya na magiging maayos ang pagsasama natin. Indigo, sinusubukan kong bigyan ka ng pagkakataon para mapatunayan mong karapat-dapat ka sa akin. Ngunit dahil sa nasaksihan ko sa inyo ni Bianca, hindi ko kasi alam kung maniniwala pa ako sa iyo. Pero eto pa rin ako. Isa pa ulit na chance. Huling pagkakataon na to, Indigo. Gusto ko rin namang maging maayos ang pagsasama natin. Nandito na ako sa sitwasyon na to eh. Ngunit pwede bang makiusap? Oo naman, para sa'yo. Gagawin ko kahit ano. Oras na wala akong naramdaman at hindi ko talaga kayang suklian ng pag-ibig mo para sa akin. Pwede bang palayain mo ko? Ayaw ko mabuhay sa pagsasamang one-sided love lang. Hindi ito nakasagot agad. Ilang sandali itong napatulala bago siya sinagot. Payag ako. Sige na, magpahinga ka na. Dito lang ako magbabantay. Gumaan ang pakiramdam ni Azalea. At least ngayon, maayos na ang usapan nila ni Indigo. Napangiti siya nang makitang mahimbing na ang tulog nito. Lasing na lasing kasi. Inayos niya ang kumot nito bago lumabas upang tumulong sa dalawang matanda na magligpit. Tulog na ba siya, iha? Lolo nito ang nagtanong. Opo. Pasensya ka na. Hindi ko matanggihan. Kasi napakabigat daw ng dinadala niya. Imbis na sa iba uminom, pinayagan ko na dito. Lo, ayos lang po. Hindi po ninyo kailangang humingi ng pasensya. Mali din po kasi ako eh. Sobra din po ang mga nasabi ko sa kanya. Paliwanag naman niya. Pasasaan ba't malalagpasan rin ninyo kung ano man ang hindi nyo napagkasunduan? Naniniwala kung ikaw ang nakatadhana sa apo ko.
Nakangiti pa nitong sabi. Si lola mo abala sa kusina. Niluluto ang dinner natin. At ipinagluto niya din si Indigo ng soup para mamaya pag nahimasmasan na. Napatango na lang siya. Si Indigo naman, masakit ang ulo paggising kinabukasan. Ngunit tanda niya pa ang napag-usapan nila ni Azalea. Kung kaya ang sakit ng ulo, hindi niya ininda. Bumangon siya't hinagilap ang asawa. Nakita naman niya itong tumutulong sa lola niya na maghanda ng almusal. Niyakap niya ito mula sa likod at hinagkan sa batok. Gising ka na pala. Wika nito bago siya hinarap. Nakakahiya sa lola mo. Bulong pa nito habang tinitingnan ng lola niyang natatawa lang sa kanila. Masasanay din si lola. Gusto ko lang i-treasure ang mga moment natin na ganito. Salamat sa chance. Pangako hindi ko nasasayangin. Ngumiti ito bago tumango. Pinaupo na siya nito upang makapag-almusal na. Wala naman silang plano ngayong araw kaya maghapon ulit sila dito sa farm. Sa restaurant naman may pinagkakatiwalaan siyang kaibigan kaya walang problema. Gusto mo bang mag-horse riding? Tanong ni Indigo habang nakatanaw sila sa mga kabayo. Mukhang masaya nga yun. Sige, pagpayag niya. Hinawakan ito ang kanyang kamay at dinala sa mga kabayo. Lahat naman ay naturuan ng mga professional dahil inilalaban ng mga kabayong ito. Isinakay na muna niya si Azalea bago siya. Nakahawak ang isang kamay niya sa bewang nito upang masiguradong hindi ito mahuhulog. Napakagaan ng pakiramdam ni Indigo. Lahat ng hinihiling niya ng lihim ay natupad na. Hindi na siya mangangamba dahil ngayon ay may pag-asa na siya sa asawa. Dahil ang tanging nais lang naman niya, maging maligaya ito kasama niya. Ang ganda talaga dito. Napakapayapa. Sambit ni Azalea habang nilalanghap ang sariwang samyu ng hangin. Mas maganda ka asawa ko. Hindi niya mapigilang banggitin. Nakita niya na nahiya ito sa kanyang sinabi. Nakaramdam sila parehas ng kilig na anime mga teenager. Ngayon lang din siya naging ganito. Normal na tao lang siya kapag si Azalea ang kasama niya. Pero kapag nasa trabaho siya, ibang-iba siya. Devil ang tingin sa kanya ng mga trabahador dahil sa istrikto at pagiging masungit niya. Si Bianca, totoo bang madalas sa kama ang banding ninyo? Bigla na lang naitanong ni Azalea sa kanya. Ayaw kong magsinungaling sa'yo. Oo, siya ang ginawa kong parausan. Pero hindi pa kita nakikilala that time. Hanggang kama lang siya. Maniwala ka man o hindi. Ngunit nang makilala kita, wala na kaming ugnayan. Nataon na lumipad siya pa Korea because of her work. Tapos nabaling ang atensyon ko sa'yo. Ikaw ang babaeng nakapagpabago sa akin. I was loyal to you. At kahit anong aligid niya, hindi na ako babalik sa dating ako. Hindi kita pipiliting maniwala, basta ipapakita ko na lang. Mahaba niyang paliwanag. Naniniwala ako. Ipinagkakatiwala ko na lahat sa iyo mula sa araw na to, Indigo. Sana lang, hindi magbago lahat ng sinabi mo. Ikaw ang pumasok sa buhay ko kaya sana. Ingatan mo ang puso kung ipinagkatiwala ko na sa iyo. Hindi agad siya nakakibo. Gulat na gulat kasi siya. Pinatigil niya ang kabayo at agad na bumaba. Nais niyang makita ang mukha ng kanyang asawa. Malawak ang ngiti ni Azalea sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito habang nakasakay pa rin ito sa kabayo. Salamat. Ito lang ang tanging nasabi niya. Hinaplos naman ito ang buhok niya bago tumawa. Dapat maging masaya lang tayo at bumuo ng sarili nating pamilya. Handa na akong gawin yun dahil kampante na ang puso ko. Pwede bang magpakasal ulit? Will you marry me? This time, hindi na kita pupwersahin. Malakas itong natawa. Loko, ikinasal na nga tayo, bakit uulitin pa? Legal mo na akong asawa. Hinagkan siya nito sa noo. Parang mahihimatay si Indigo sa mga oras na ito dahil sa sobrang kilig. Bumalik ulit kayo. Tumango silang mag-asawa na hawak ang kamay ng isa't isa. Uuwi na kasi sila dahil may mga naiwan pa silang trabaho. Ipinangako naman nila sa dalawang matanda na nasa Sabado ay bibisita ulit sila. Dumiretso na sila sa mansyon. Bukas na ang balik nila sa trabaho. Malamang natambak na naman ang trabaho ni Indigo. Tulungan na kita sa pagluluto. Yakap-yakap siya nito mula sa kanyang likod. Hindi ka magtatrabaho?
Madalas nasa mini office ka lang. Baka naman nakakaistorbo na ang presensya ko. Never kang magiging istorbo sa akin, asawa ko. Bukas naman, babalik na ako sa trabaho. Hindi ko na dadalhin ang trabaho sa bahay simula ngayon. Ikaw, ayoko na papagod ka sa restaurant. Hindi mo kailangang kumilos doon. Pag may problema, sabihin mo lang sa akin. Ayoko may inililihim ang bawat isa. Hindi ako maglilihim. Tugon naman niya bago pinaubaya ang niluluto sa asawa. Habang ipinagpapatuloy nito ang niluluto, inayos niya ang mga naiwan nilang kalat. Ngunit natigilan siya nang may tumawag kay Indigo. Ngunit hindi niya rin pinansin dahil hindi naman niya ugaling makailam sa personal na gamit ni Indigo. Pwede ba ang pakisagot mo? Saglit siyang napatitig sa phone nito bago kinuha. Sinagot niya ang tawag. Nagulat lang din siya dahil walang password si Indigo. Hindi siya nagsalita. Pinakinggan niya lamang. Indigo, ilang beses na ako nagpapalit ng number. Naiinis na ako sa'yo. Ba't ba nilalagay mo ko sa blacklisted mo? Wala naman akong ginawang masama sa'yo ah. Bianca, hindi ka pa rin pala tumitigil? Tinarayan ni Azalea ang tono niya. Walang ginawang masama? Sumasabit ka sa taong may asawa na. Hindi masama ang tingin mo sa kalandian mo? Isa kang babaeng pangarap maging kabit at napakababa mo. Lumayo siya upang hindi marinig ni Indigo. At bakit ikaw ang sumagot? Buisit ka, pakailamera kang babae ka. Hindi porket asawa ka ay may karapatan ka na. Mahal ko si Indigo at hindi ako mapapagod. At oo, mas gusto kong maging kabit, makasama lang siya. Bilib na talaga si Azalea sa sobrang kakapalan na mukha ni Bianca. Malas mo dahil nandito na ako. Hindi mo na siya maaaring lapitan. Dahil ubos sa akin lahat ng buhok mo, oras na umaligid ka ulit sa asawa ko. Hindi ko siya ibibigay sa kahit na sino. Bubuo kami ng masayang pamilya kaya pwede bang tumigil ka na? Mas mapapahi at masasaktan ka lang. Ibababa niya na sana ang tawag pero may naalala pa siyang sabihin. Eto na ang huling makakausap mo ko. Hindi mo na rin matatawagan pa ang asawa ko dahil magpapalit na siya ng number. Ibinaba na niya ang tawag. Nilapitan niya si Indigo at sinabihan. Tumawag si Bianca. Sa tingin ko kailangan mo nang magpalit ng number. Suggestion niya upang hindi na ito makulit pa ni Bianca. Sirain mo ang SIM ko. Bibili na lang ulit ako. Napaawang ang kanyang labi. Bakit ako pa? Ikaw na. Baka may mahalaga ka pang kailangan sa SIM mo. Walang importante sa SIM na yan. Ikaw na bahalang sumira. Tumango na lang siya. Nagawa niyang sirain ang SIM. At matapos lang magluto ni Indigo, nag-dinner na sila ng sabay. Dahil parehas busog, nag-movie marathon na muna sila upang mapababa ang kinain bago sila tumungo sa silid. Hawak ni Indigo ang kamay niya at isinisiksik pa nito ang sarili sa kanya. Hinahayaan lamang niya ang asawa dahil gusto rin naman niya ang mga sweet gesture nito. Sa sobrang kampante ng puso niya, wala na siyang tutol o takot kung may mangyari sa kanila. Sa kwarto na tayo. Bulong ni Indigo sa kanya na nakapagbigay ng kuryente sa buong katawan niya. 2 oras na rin silang nagmo-movie marathon. Pumayag naman siya pero dama na ni Azalea na may mangyayari na ngayon. Bilang babae, nararamdaman niya iyon kahit mga simpleng pahiwatig lang ng kanyang asawa. Isinara ni Indigo ang pinto bago siya sinundan sa kama. Azalea? Oo, handa na ako. Handa na akong gawin yon. Isusuko ko na ang bataan. Walang pagdadalawang isip niyang sabi. Nagulat si Indigo. Kitang-kita niya ang ekspresyon nito at namumula pa nga ito. Bala ko lang sanang hingi ng isang unan sa'yo. Tugon nito na nakapagpasamid sa kanya sa sarili niyang laway. Pero kung yun ang desisyon mo, nang hindi napipilitan, buong puso kong gagawin. Umibabaw ito sa kanya. Bigyan na natin ng apo ang aking mga magulang. Maging lolo't lola ko matutuwa kung maaabutan pa nila ang apo nila sa tuhod. Hindi na siya nagsalita pa. Hinalikan na lamang siya ni Indigo at walang pag-aalinlangan naman niya itong tinugon. Umaalo ng kanilang mga labi habang ang mga kamay nila ay naglalakbay. Napasinghap si Azalea nang masukat ng kamay niya ang laki ni Indigo. Sa puntong to, hindi niya alam kung mabubuhay pa siya kapag naipasok ito sa kanya. Naganap ang mainit na tagpo nilang mag-asawa.
Nabuhay pa naman siya kahit na napakalaki ng sandata ni Indigo. Ngunit ininda niya talaga kinaumagahan. Kaya naman, ang plano niyang pagpasok sa trabaho ay naudlot. Si Indigo rin, ayaw siyang iwan. Kahit nakailang paliwanag na siya na mawawala din naman ito at hindi siya baldado. Ngunit may mini office naman daw ito at doon na lang gagawa dahil ayaw talaga siya nitong iwanan. Masakit pa ba? Sabihin mo kung hindi mo na kaya ang sakit. Dadalhin kita sa... Pinutol niya ang sinasabi nito. Hindi talaga kita mapapatawad kapag ginawa mo yan. Hindi naman to nakakamatay eh. Sige na, bumalik ka na sa ginagawa mo. Tumango naman ito bago siya iniwan. Habang inaalala ang ganap kagabi, talaga namang napapahagikgik sa kilig si Azalea. Ganap na siyang babae, may dilig na. Oras na ikwento niya ito sa pinsan, baka mas matindi pa ang kilig nito sa kanya. May mabubuo kaya sila agad after 1 month? Wala na nga kayang magiging problema? Ito lang ang mga simpleng tanong ni Azalea sa kanyang isipan. 1 linggo ang lumipas, mas naging ma-effort ang asawa ni Azalea. Ngayon nga, nakaset ang bonding nila with her family. Siyempre, hindi mawawala ang pinsan niyang palaging nakadikit sa kanya, mga bata pa lang sila. Maaga silang umalis, kung kaya hindi na sila inabot ng tanghali, nakarating na sila ng Pampanga. Ready na ba ang lahat? Tanong ng kanyang ina na kanina pa nakagayak. Tita, kagabi pa ako ready. Pinsan niya ang naunang sumagot, bago nagsitango naman sila. Nakahanap sila ng magandang resort. Nakatunganga lang si Azalea sa mga nagsiswimming na naka-swimsuit. Siya naman, naka-short at sando. Hindi rin naman kasi niya nakaugaliang mag-swimsuit. Hindi naman sa may nasasabi siya sa mga babaeng mahilig sa swimsuit. Pero siya lang naman ang may problema. Wala siyang sapat na tapang. Hindi ka maliligo? Tanong ni Indigo nang mapansin siya. Hintayin na kita. Hindi rin kasi siya marunong lumangoy. Iniihaw lang namin ni Papa ang mga karne. Tumango siya bago ngumiti. Nanatili siya sa pwesto niya kung saan paalang niya ang nagtatampisaw. Ilang sandali pa, may lalaking nagawi sa kanyang pwesto. Curious siguro kung bakit hindi siya naliligo. Mag-isa ka lang dyan? Oo, pero yung mga kasama ko naliligo na sila. Bakit ikaw? I'm fine, hinihintay ko lang din yung asawa ko. Tila ba nagulat ito nang sabihin niyang siya'y may asawa na. Lumayo na din ito't hindi nagpatuloy makipag-usap. Dahil naiinip siya, pinuntahan na lang niya ang ama niya at si Indigo na abala sa iniihaw habang nagkukwentuhan. Oh, hindi ka yata naligo? Tanong ng kanyang ama. Ngunit naalala nitong hindi nga pala siya marunong lumangoy. Oo nga pala, hanggang mababaw ka lang. Samahan kita mamaya sa pambatang pool. Sabat naman ng asawa niya na kanyang inirapan dahil nakakaloko ang tingin nito. Para bang inaasar siya dahil hindi siya marunong lumangoy sa edad niyang ito. Salbabida pwede naman. Suggestion ng kanyang papa. Ako na lang po magiging salbabida niya. Banat ni Indigo na ikinakilig naman ni Azalea. Malapit naman na matapos to. Hintayin mo ko. Mas nag-e-enjoy siya na pagmasdan ng dalawa kung kaya binantayan na lang din niya ang mga ito. Gabi na sila nakauwi pero napakasaya naman nila. Walang nasayang na sandali kanina at talagang game na game ang asawa niya na makipag-bonding sa kanyang pamilya. Nakakatuwa lang na hindi ilang si Indigo sa kanyang pamilya. Lunes, bumalik sila parehas sa trabaho. Wala nang dahilan para maudlot na naman. Maaga siyang idinaan ni Indigo sa restaurant at hanggang loob pa nga ay ihinihatid siya nito bago ito dumiretso sa kumpanya. Naawa siya sa kanyang asawa dahil mukhang marami itong hahabulin. Mrs. Montefalco, eto po ang reports mula sa naging profits po this month. Salamat, mamaya ko na lang titingnan. Tumango naman ito bago bumalik sa trabaho. Habang siya, sinusuri ang mga pagkain na ibibigay na sa customers. Gusto kasi niyang maging maingat, lalo't food business ito. Ngunit nawala ang atensyon niya sa pagsusuri nang bigla niyang marinig ang boses ni Bianca. Sinadya yata nitong marinig niya dahil nasa loob siya pero rinig na rinig pa rin niya ito. Lumabas siya upang maayos itong asikasuhin since mukha namang nais lang nito ng kanyang atensyon. Sabi na nga ba't ikaw ang lalabas? Natawa pa ito. Gusto kong matikman ng pagkain dito. That's why I'm here. So, ikaw na pala talagang namamahala dito, no?
Oo, because I'm Azalea Montefalco. Yan ang gusto ko, lumalaban. Tumingin ito sa menu. For sure, cheap ang mga pagkain dito like you. Gusto mo ba talagang kumain o gusto mo ng away? Pakilinaw para maibigay ko sa iyo ang gusto mo. Mahinahon pa rin naman ang pananalita ni Azalea dahil iskandalo lang kung makikipagsigawan. May mga customer, baka pwedeng ilugar mo ang ugali mo. Nandito ako para sabihin sa iyo na hindi ko isusuko ang pagmamahal ko kay Indigo. Nauna ako sa iyo at kung may dapat na mag-adjust dito, ikaw yon. Talagang makapalang mukha mo, no? Sa labas na lang natin to pag-usapan. Baka madamay pa ang mga taong nandito. Sumunod ka kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas. Nauna na siya. Ilang sandali pa, sumunod naman ito. Nakataas ang kilay nito. Pikang-pika na ata sa kanya. Ngunit isang matamis na ngiti ang pinakita niya kay Bianca. Sa tingin ko wala nang gamot sa kalandian mo. Binasag niya ang katahimikang bumalot sa kanilang pagitan. Malakas itong natawa bago pumalakpak. Oh Sam, ngayong alam mong hindi ako titigil para makuha ko si Indigo. So ano na ngayon ang gagawin mo? Hinablot niya ang buhok nito. Sabi ko naman sa'yo mauubos ko ang buhok mo, diba? Walang yaka? Aray ko, bitiwan mo kung buwisit ka. Sigaw ito ng sigaw. Lumapit ang mga staff niya dahil agaw atensyon na sila. Isa pang punta mo dito o isa pang pag-aamok mo, hindi lang ito ang ipaparanas ko sa'yo. Tigilan mo ang asawa ko. Masaya na kaming namumuhay. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na at mag-enjoy sa buhay mo. Binitiwan niya na ito. Umalis naman ito, nagulo-gulo ang buhok. Pinabarurot nito ang kotse palayo. Napalingon siya sa mga employees, nagulat sa ginawa niya. Ngayon lang kasi siya nakita ng mga ito na ganitong magalit. Nahiya tuloy siya at agad humingi ng tawad. Ma'am, tama lang yun sa kanya, no? Oo nga naman, ma'am. Itsyosera ang babaeng yun. Gigil niya ako. Grabe, hindi namin nakalain, ma'am, na ganyan ka pala magalit. Ganyan din siguro ko kung asawa ko naman ang nilalandi ng babaeng yun. Sari-sari ang komento ng mga ito. Inaya niya nang pumasok ang mga ito sa restaurant. Humingi din siya ng paumanhin sa mga customer na nakasaksi. Upang makabawi sa mga ito, half price lang ang kanyang pinabayaran. Iskandalo kasi ang dala ni Bianca na dapat din sana pinigilan niya ang kanyang sarili. Pero tao lang siya. Napupuno rin siya lalo't asawa niya ang pinag-uusapan. Sinugod ka niya? Humanda sa akin ang babaeng yun. Gagawin kong... Pinigilan niya si Indigo sa mga sasabihin pa nito. Ito ang dahilan kung bakit nagdadalawang isip akong sabihin sa'yo. Kung hindi nga lang tayo nangako na walang lihim sa isa't isa. Wala naman na sana akong balak na sabihin. Naturuan ko naman na siya ng leksyon. Sa tingin ko hindi na siya uulit na susugod pa. Matigas ang ulo niya. Dapat sa kanya pinaparusahan. Tao ka lang, ba't mo naman gagawin yun? Bayaan mo na. Hindi naman ako papayag na apihin niya ako. Sa panahon ngayon, walang maaapi kung walang magpapaapi. At isa ako sa mga taong hindi papayag na maapi. Hindi mo kailangan mag-alala para sa akin. Hinaplos niya ang mukha nito. Ikalma mo ang sarili mo dahil hindi naman ako nasaktan, okay? Ngunit masama pa rin ang loob nito. I love you, asawa ko. Paglalambing niya. Napangiti naman ito at agad siyang hinalikan. Hindi naman tumagal ang halik. Mas mahal kita, asawa ko. Ganti nito na nakapagbigay ng kuryente sa buong katawan niya. Nawala na ang tampo ni Indigo. Ito naman ang kinamusta niya tungkol sa trabaho. Hindi ka naman ba nahihirapan? Tambak ang trabaho mo, di ba? Sinabi ko naman kasi sa'yo na hindi mo ko kailangang samahan. Natawa ito bago sumagot. Yakang-yaka ko lahat. Onti na lang. Malamang bukas hindi ko na kailangan maghabol. Inaalala mo pa ako. Expertise ko to. Alin? Ang pagiging devil boss? Tanong pa niya rito. Oo naman. Expertise mo yan. Dagdag pa niya habang ito ay nakasimangot. Ginagawa ko lang naman yun para maging maayos ang trabaho nila. Hindi ko naman sila pinagagalitan kung wala silang mali. Depensa ni Indigo. Nauunawaan naman kita't sanay na ako. Binuhat siya nito. Napasigaw siya habang tumatawa. Nakikiusap siya na ibaba siya nito pero wala itong narinig. Inihiga siya nito sa couch. Tingnan natin kung matibay ito. Bulong nito bago siya sinimulang halikan. Rereklamo ko sila kapag nasira natin to. Wika pa nito
bago bumabalik sa ginagawa nito sa kanyang labi. Imbis na magdi-dinner na, mas nauna pa siyang mukbangin ng kanyang asawa. Nakatulala si Azalea sa couch na kanilang nasira. Napapikit siya sa sobrang hiya. Paano nila ngayon ipapagawa to? Napakaganda nito para bigla lang masira. Umaalog na kasi ito. Napabuntong hininga siya bago binalingan si Indigo na sinusuri ang couch. Hindi matibay. Sabi na nga ba eh. Gusto niya itong sabunutan. Paano naman kasing magiging matibay? Grabe kung bumirada si Indigo kanina. Bibigay talaga ito. Bili na lang ng bago. Itapon na natin to, hindi naman. Natigilan ito nang makita ang inis niyang ekspresyon. Ihahanda ko lang ang dinner. Paalam nito na plano lang naman tumakas. Hinayaan na lang niya ito. Nahihinayangan lang kasi talaga siya dahil ang mahal ng couch na kanilang nasira. Sana kasi sa kama na lang. Malabo masira dahil subok na nila yun. Lumipas ang 1 buwan, wala namang nagbago sa kanilang mag-asawa. At never nawala ng time si Indigo sa kanya. Pinagpatuloy niya ang pag-handle sa restaurant habang si Indigo mas napalago ang kumpanya. Masipag naman si Azalea. Walang araw na hindi siya pumapasok. Pati mga dates nila inuusog niya makapasok lang siya. Pero ngayong araw, halos ayaw niya nang bumangon sa higaan. Weird para sa kanya. Pero baka lang din sa pagod niya ang dahilan. Ito ang nasa isipan niya. Napatingin siya sa orasan. Hindi na nga talaga siya makakapasok dahil anong oras na. Bumaba siya. Tanging almusal na lang ang inabutan niya at wala na ang kanyang asawa. Gutom na rin siya kaya kinain niya na ito. Ayos naman, sarap na sarap siya. Until nakagat niya ang sibuyas. Parang bumaliktad ang sikmura niya kaya naman napatakbo siya sa lababo. Wala naman siyang isinuka. Mariin siyang napapikit at pinakiramdaman ng sarili. Normal naman, sibuyas lang ang dahilan. Hindi niya na tinuloy ang almusal. Inaantok pa siya kaya bumalik siya sa silid. 11:00 na siyang nagising. Nagugutom na naman siya. Gusto niya ng pinya na isasawsaw sa bagoong. Kaya dali-dali siyang tumawag sa asawa niya na baka pwede siyang mabilhan ito ngayon. Pwede mo ba akong ibili ng pinya? Oo naman, maaga naman ang uwi ko. Ha? Mamaya pa? Ngayon sana eh. Gustong gusto ko ng pinya. Maktol niya na para bang isang bata. Sige, pupunta na ako. Hintayin mo lang ako. Sumaya na ulit siya. Matyaga niyang hinintay ang kanyang asawa. Ngunit dismayado siya nang sekretarya nito ang nagdala. Parang gusto niyang umiyak. Si Indigo. Mrs. Montefalco, may inaasikaso po kasi si Sir kaya hindi po niya nagawang madala. Pinabibili niya po na ako ng maghiwa para sa'yo at maaga rin daw po siyang uuwi. Ngunit hindi nito mapapawi ang inis niya. Naluluha siyang tumingin sa pinya. Siya ba ang bumili niya o ikaw din? Ako po. Ayoko niyan. Sabi ko siya ang bumilit magdadala. Gusto ko siya ang bibili. Ngumawa siya na parang bata. Nakakainis naman siya eh. Mrs. Montefalco, ayos ka lang po? Alalang-alala ang sekretarya. Itatawag ko po kay Sir. Wika nito na hindi niya napinansin. Basta naiiyak siya na hindi nasunod ang gusto niya. Nasa meeting si Indigo nang tumawag ang kanyang sekretarya. Sinagot niya ito't narinig agad niya ang pagngawa ni Azalea. Napatanong siya kung ano ang dahilan nito. Sir, sabi mo raw kasi ikaw ang bibili at maghahatid. Inaasahan daw po niya kaya iyak siya ng iyak. Pinatigil niya ang meeting at agad na umalis. Bumili siya agad ng pinya at agad na umuwi. Inabutan niyang masamang-masama ang loob ng kanyang asawa. Ngunit nang masilayan siya nito, tumahan naman ito. Niyakap siya ni Azalea. Nandito ka na. Nakampante na ito at hindi pinapansin kahit nasa harapan pa nila ang kanyang sekretarya. Wala ka bang sakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Tila may iba kasi talaga sa kanyang asawa. Ayos lang ako. Indigo, pwede bang buksan mo yung pinya? Sinunod naman niya agad ito. Hindi lang niya maintindihan ang pinagsasawsawan nitong bagoong na maging sekretarya niya ay napapailing na lamang. Pinabalik niya na sa kumpanya ang kanyang sekretarya habang siya'y naiwan na upang samahan ng kanyang asawang sobrang weird ngayon. Pinagmasdan lang niya itong kainin ng pinya na sinasawsaw nito sa bagoong. For sure, super pangit ng lasa nun. Hindi niya masikmurang tikman pero para kay Azalea mukhang napakasarap. Busog na ako. Salamat asawa ko.
Bigla naman itong naging sobrang sweet ngayon. Halos ayaw na siya nitong bitiwan. Dahil sa kinikilos ni Azalea, tinawagan na ni Indigo ang lola niya upang ikwento ang kinikilos ng kanyang asawa. Nagulat pa siya nang sabihin nito na bilhan niya ng PT si Azalea. Gawin mo na lang ang sinabi ko, tapos tumawag ka kapag may resulta na. Gusto naming malaman agad. Bago siya umalis upang bumili, pinaalam muna niya kay Azalea. Sabi ni Lola, mag-PT ka daw. Napapakamot siya sa batok. Malakas naman itong natawa. Bakit naisingit mo yan? Iniisip ba ninyo na buntis na ako? Ngunit bigla itong natigilan. Bakit? Agad niyang tanong dahil sumeryoso ito. 1 linggo na akong delay. Ngayon lang ito nangyari. 1 buwan pa lang nang may mangyari sa atin. Pero sunod-sunod naman. Hindi kaya buntis nga ako? Bibili na ako. Mabilis siyang lumabas. Hinanap niya ang pinakamalapit na maaaring bilhan ng PT. Bumalik na rin naman agad siya at ibinigay ang 2 binili niya. Upang makasigurado, binili niya ang 2. Matyagang naghintay si Indigo sa labas ng banyo. Maluwag niyang tatanggapin anuman ang resulta. Basta para sa kanya, maging malusog lang ang asawa niya ay sapat na. Bonus na kung bibiyayaan sila agad ng anak. Ngunit kahit sila lang, masayang-masaya na siya. Ilang minuto din ang itinagal bago niya narinig ang pagbukas ng pinto. Hinintay niya na ipakita ni Azalea ang PT. Napansin niya ang panggigilid ng luha nito. Niyakap niya ito at pinakalma. Hindi mo kailangan mag-alala o matakot. Bonus na lang kung mabibiyayaan agad tayo. Hindi niya na inalam ang resulta dahil ang hula niya, false pregnancy lang. Buntis nga ako. Magiging daddy ka na. Hindi siya nakakilos sa sinabi ni Azalea. Para siyang kahoy na naging tuod. Halos sumabog ang puso niya sa bilis ng tibok nito. Magiging daddy na ako? Tumango si Azalea na umaagos na ang luha. Sinabi nila sa lolo't lola niya ang magandang balita. Pati ang pamilya ni Azalea, tinawagan nila at hindi rin niya pinalampas ang mga magulang niya kahit malayo ang mga ito. Napakasaya ng lahat at naghahanda nga na bisitahin sila bukas dahil sa kanilang ibinalita. Dapat daw ay mag-celebrate dahil isa itong napakagandang balita. Gagawin ko lahat para maalagaan kayong 2 ni Bibi. Work from home na ako. Hindi ako mawawala sa tabi mo, asawa ko. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Hangad ko ang kaligtasan at pagiging healthy mo. Hinagkan pa niya si Azalea sa noo. Nakikita ko ang pagsusumikap at effort mo, asawa ko. Mahal na mahal kita. Ipinapangako kong magiging mabuting asawa at ina ko. Muli ay nagyakap sila. Wala nang luha sa kanilang mga mata at tanging matamis ng ngiti na lamang ang naroon sa kanilang mga labi.